Good morning guys and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan naman po natin ay yung set destination, tamang paggamit at kung paano ito gumagana. Pero bago po tayo magsimula mga bossing, kung bago ka pa lang dito sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito. Alright? Disclaimer po, ang isi-share ko po dito ay base lamang po sa aking personal experience, personal opinion ko lang po ito para magkaroon lang kayo ng idea at magkaroon din kayo ng reference kung bago ka pa lang sa TNBS platform. Set destination or yung tinatawag na SetD. Alright? Ang SetD po natin dito sa Grab is dalawa na lang. Dati po apat yan. Binawasan po, ginawa na lang po siyang dalawa. Pero dyan po, sa dalawang set destination natin, each set D ay meron po tayong maximum of 3 booking. Meron po tayo, nag-gets po ba? Meron po tayong dalawang set D, pero bawat isa pong set destination ay pwede po nating magamit maximum 3 booking po. Alright, paano nangyari yun? Alright, papaliwanag ko sa inyo. Ganito po yan. Halimbawa po ako, nag-set D ako papuntang Terminal 1 na iya. Tapos nandito ako sa Fairview. So gagamitin ko yung aking isang set destination from Fairview to Naiya Terminal 1. Alright? Ngayon, nakakuha ako ng booking from Fairview papunta ng Circle, Quezon City Circle. So ubos na ba yung aking set D dahil nakakuha na ako ng isang booking? Hindi pa po. Meron pa pong dalawa. Hanggat hindi po natin nare-reach yung destination natin, meron po tayong 3 booking na available. Ngayon, kapag nagamit po natin yung isa at hindi pa tayo nakakarating dun sa set din natin or dun sa location na pupuntahan natin, wag po natin ita-turn off yung app natin. Kasi once na turn off natin yan, then nagamit lang natin na isa pero hindi pa tayo nakakarating dun sa destination na isinet natin, automatic po void na lahat yung dalawa. So meron na lang kayong natitirang isa. Na-guess nyo po ba? Alright? Kung hindi nyo naman in-off, tuloy-tuloy lang yung biyahe nyo hanggang sa makarating kayo dun sa, hanggang sa ma-reach nyo yung maximum 3. Kapag nakarating kayo ng circle, papasukan ulit kayo ng booking. So pangalawa yon, under dun sa isang set D. Pangalawa na yon. Ngayon, kinancel nyo. Kayo yung nag-cancel. Dahil sa personal matter reason, alright, kinancel nyo. Automatic, mababawas pa rin po yun dun sa 3 available na booking nyo bago kayo makarating dun sa destination na isinet nyo. Ibig sabihin, meron na lang kayong isa. Tapos pinasukan ulit kayo ng booking. So papunta naman siya ng, halimbawa papunta lang siya ng ng Makati lang. Tapos kinuha nyo, then na-drop off nyo. Kapag na-drop off nyo po yun, automatic tapos na po yung set destination nyo. Kasi una, nakakuha kayo ng booking papuntang Circle, so nagamit nyo na yung isa. Then pinasukan ulit kayo, tapos kinancel nyo, pasok pa rin po yun, counted po yun. So may pangalawa na. Then pangatlo, papuntang Makati. So tapos na po yung inyong isang set destination. Kahit na hindi pa po kayo nakakarating dun sa Naiya Terminal 1 na inyong isinet. Alright? So ganun po yun. Ibig sabihin, kahit hindi kayo makarating dun sa mismong destination na isinet nyo, Naiya, pero nagamit nyo na yung 3 na destination set under dun sa isang set din nyo, tapos na po yun. Nagamit nyo na yung isa. Okay na po yun. Ganun pa gumagana. Pero, kung ang nag-cancel po ay si customer, halimbawa, kinancel niya po yung isa. So, hindi po kayo mababawasan ng set D dun sa 3. Magagamit nyo pa rin yun. Ayun po yung option number 1 dito sa ating set destination. Pero kung meron po kayong hindi naiintindihan, pwede po kayong mag-comment dito sa ibaba para mas maipaliwanag ko or ma-elaborate ko sa inyo yung ibig kong sabihin para hindi kayo malito, hindi kayo maligaw ng pagkaintindi dun sa aking paliwanag. Ayun po. Alright, ito naman po yung option number 2 or yung scenario number 2 pagdating dito sa set destination, no?
once na nag-set po kayo ng destination, set D, gumamit po kayo. Tulad kanina, from Fairview, nag-set D tayo ng NAIA Terminal 1. Alright? Pagpasok sa atin ng booking, pinasukan agad tayo ng papuntang NAIA Terminal 1. So, isa pa lang yun, di ba? Isa pa lang, meron pa tayong dalawa kung gugustuhin natin. Ang problema, pag drop off natin, nandun na tayo sa set destination na sinet natin sa NAIA Terminal 1. Pwede na ba natin yun i-off? Or pwedeng hindi natin i-off? Ang sagot po, pwede nating hindi i-off. Pwede rin nating i-off. Alright? Ano po mangyayari kapag in-off natin? Kapag in-off na natin yun, automatic, nagamit na natin yung isang set din natin. So, isa na lang matitira. Kapag hindi naman po natin in-off, pwede rin po. Kasi, pwede tayong pasukan ng opportunity booking. Yun po yung, nandun na tayo sa location kung saan tayo nag-set D. Tapos, ang ibibigay naman sa atin na booking is papalayo or kung saan papunta. Basta hindi papunta sa location na yon, nearby area dun sa ating isinet, NAIA. Ganon. Papasukan pa rin tayo. Pero, mas maganda guys na i-turn off nyo na siya kasi na-reach nyo na yung set destination nyo. Kaya yung iba, katulad ko, nagseset ako ng mas malayo dun sa pupuntahan ko. Halimbawa, nasa Fairview ako. Papunta ako ng Terminal 1 or basta NAIA. Pwede kang mag-set ng Alabang or Parañaque. Basta lampas pa doon. Basta may booking na pabalik. Pero ang tip ko sa inyo guys, mag-set di kayo Alabang. Kasi sa Alabang naman, di ba, maraming corporate center dyan. So, possible na makakuha pa rin kayo ng booking. Huwag yung masyadong malayo. Katulad ng halimbawa, Laguna na or Tagaytay na. Mahihirapan kasi kayo makakuha ng booking pabalik. Although, makakuha kayo ng booking na maganda papunta ron, pero yung pabalik naman, mahihirapan naman kayo makakuha. So, pinaka the best niyan, kung galing kayo dito sa north, papunta kayo ng, set di kayo ng Alabang. Alright? Yun nga, kapag na-reach nyo na, yung tatlo, under sa isang set destination, meron siyang tatlo. Maximum na yung tatlong booking bago nyo ma-reach yung destination. Alright? Tulad na sinabi ko kanina, kung meron kayong hindi naiintindihan doon sa paliwanag ko, pwede kayong mag-comment sa ibaba para ma-elaborate ko sa inyo o maipaliwanag ko sa inyo ng mas malinaw. Alright? Tapos mga bossing, yung set destination natin, nagre-reset yan every 12 midnight. Alright? Every 12 midnight. Halimbawa, nagamit mo na yung dalawang set destination mo. Yung dalawa. Ngayon, bumibiyahe ka ng gabi, 11 hanggang, pag inabot ka ng 12 midnight sa kalsada, magkakaroon ka uli ng another 2 set destination. Alright, para dun sa next day na yun magkakaroon ka ng set D na dalawa. Pero pag ginamit mo yun, in a whole day, kinabukasan, wala ka ng available na set D kasi ginamit mo na nga Alright, yun yung scenario. Ngayon, bibigyan ko pa rin kayo ng scenario na pwede nyo magamit yung isa doon kapag halimbawa ganito. Meron kayong isa pang natitirang set destination bago mag 12 midnight. Alright? Bago mag 12 midnight kasi pag nag 12 midnight, magkakaroon kayo ng another 2 set destination. Pero meron pa kayong natitira bago mag 12 midnight. So para sa araw na yon, meron pa kayong isa. Anong nangyari? Nag-set di kayo. Nag-set di kayo, di ba? Pinasukan kayo ngayon ng booking before 12 midnight. Pag pinasukan kayo ng booking tapos na-reach nyo na yung certain location gamit yung set destination na yun, automatic mababawas yun doon sa susunod na dalawang set din nyo. Nag-gets nyo po ba? Kapag pinasukan kayo ng booking gamit yung set destination nyo ngayong araw, halimbawa before 12 midnight, then nag-drop off kayo, 12 midnight past na, automatic mababawas yun, yung isang set din nyo. So in a whole day, next day, isa na lang yung set din nyo. Ganun po. Kaya ingatan nyo po yung mga set destination nyo. Mahalaga po yan, lalo na pagka yung napakalayong lugar mo, tapos gusto mo nang umuwi or gusto mo nang lumapit dun sa bahay nyo. Gamitin nyo po ng tama. Kung every set di meron tayong tatlong maximum na booking kung hindi pa natin nare-reach yun. Tapos kapag kayo yung nag-cancel gamit yung set D,
automatic mabovoid po yung isa. Pero pag si customer po yung nag-cancel gamit yung set din nyo, wala pong apekto yun, hindi po maapektuhan. Alright, so ganun po. Kung meron po kayong katanungan, mag-comment po kayo dito sa ibaba ng ating video. Huwag nyo rin kalimutan i-like. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So yun lamang po mga bossing, abangan nyo yung susunod natin video. Paalam!